Magandang umaga sa atin mga ka-farmers. Ito nga pala yung daanan namin. Kahapon, nag-clearing tayo dito, nag-grass cutter tayo, and then papunta sa labasan. Gusto ko kasi guys, pagpasok ng bagong taon ay malinis yung kapalibutan ng ating lugar. Parang maginhawang tingnan. Dito medyo totally hindi pa naman gaano malinis, pero kahit pa paano ay naklear na natin yung napakakapal na damo. So ang gagawin natin dito is ngayon is i-double ulitin natin yung paglilinis. Pero dito sa area, clearing na ito ni Mrs. kahapon, kaya makikita nyo na napakalinis na. And then mayroon siyang mga tanim na halaman. Ayan. So napakadumi ito nung isang araw. Hindi ko kasi na-videohan kasi wala sa planong bigla kami naglinis, kasi gusto ko malinis bago magpasok ang bagong taon. So at least napakaganda, di ba guys, na nakikita nyo yung pagpasok ng bahay mo is sobrang linis. At kahit hindi naman totally talaga malinis, kahit paano is naalis yung mga damo na sabi daw ito yung nakakabagal ang pagpasok ng swerte. So nasa sa atin naman po mga ka-farmers yung swerte. Nasa sa ating buhay yan, sa ating motivation, sa ating kaalaman. Kahit may mga lupa ka, marami kang lupa, marami kang pwedeng taniman, kung hindi mo naman ginagawa, so wala rin po yan mangyayari guys. Kahit maliit lang area mo, basta nakapagtanim ka, nakadiskarte ka, wala po yan sa lawak at laki ng area. Sa atin na lang po yan. So kagaya dito sa akin, sa mga kasamahan ko, ako siguro isa ako sa mga maliliit na area, kasi yung mga kasama natin sa kooperatiba is mayroong mga 1 hektarya, 2 hektarya, 3 hektarya, hanggang 10 pataas. Yun ang isa sa mga area ng ating mga kasamahan. So aanhin mo yung napakalaking area kung medyo hindi mo naman naasikaso, di ba? So syempre, medyo sabi natin, naiinggit rin ako sa kanila kasi marami yung kanilang area na pag once na may mga available na pantanim ay pwede nilang mataniman. So ang kailangan na lang is motivation para paano mo yan maalagaan. So tayo naman, wala tayong gaanong pera, wala tayong budget kung paano ma-maintain yung kalinisan ng ating tanim. So kailangan lang natin is tamang schedule sa oras, tamang pag ma-manage ng oras kung paano natin malinisan. Kahit may meron tayong mga ginagawa na iba, so paano natin mapanatiling maganda at very productivity, yung mataas ang ani ng ating mga tanim. So ganyan lang po ang gagawin natin, is alagaan lang natin sa linis, alagaan lang natin sa pruning, lalo kapag ang kalamansi ay malalaki na. So lumalaki na rin po yung trabaho. Kagaya nito, malalaki na yung kalamansi natin, pero lumalaki na rin po yung trabaho natin. Katulad ng pagpupruning, pag-alis ng mga lumot, ng mga borobotanes, and then yung maintain ng kalinitan sa baba, and then medyo lumalaki na rin yung abono. Kasi parang tao rin po yan, pag baby pa, so maliit pa yung consume ng pagkain. So habang lumalaki ay lumalaki rin yung consume ng pagkain. Parang sa mga tanim natin, or ganun rin po, kapag malaki, lumalaki na rin po yung ratio ng abono. So yan lang po mga ka-farmers, your Faraoma, at least malinis na yung ating palibot ng ating bahay.